Magandang araw po, ano? Mag-aaral po tayo ng mga batas. Alam niyo po ako, for me, para sa akin, yung panunod natin pagkatapos yung mga tinatalakay sa batas, dapat tatandaan natin yan. Kasi sa isang banda, meron tayong kasagutan, at least meron tayong may depensa kahit pa paano. Kagaya na lang yung 16 dapat ang bumoto. Ilan ba senador? Tama, 24. Diba? 16 dapat. Kaso, wala yung tatlo. Paano ngayon kung 21? Doon ka, yun ang pagbabasyan mo, yung 21. 16 pa ba yun? Hindi na, siyempre. Kasi yung 16 sa 24. O yung isa to, nagtatago. Yung dalawa nakakulong. Kaya, makakapaginig tayo ng iba't ibang paliwanag na napakaganda na pwede rin natin i-apply sa ating mga kapwa-tao. Sige, dito, makinig naman tayo dito, ano? Abogado rin, abogado. President ho ng Integrated Bar of the Philippines, walang iba kundi si Attorney Domingo Egon Cayosa. Attorney, good morning ulit sa programang Kabayan. Good morning, Danny. Umaga sa ating mga kababayan. Okay, maraming salamat. So, I would assume na talagang kahapon ay nakabantay kayo at sinubaybayan niyo ho yung unang araw ng trial at siguro napanood niyo no, yung takbo ng trial kahapon at hanggang kanina narinig ko yung mga ibang experts pinag-uusapan yung tungkol dun sa kasi di ba napag-usapan ho yung continuing objection na gagawin ho ni Senator Cayetano at ni Pia Cayetano tungkol dun sa pagkakahalal ni Senator Cheese as the presiding officer? Well, namomonitor naman natin ang mga importanteng segments ng impeachment. Mas nahigpit at comprehensive yung pag-monitor. Yung, alam nyo, kaya ayaw ni Cayetano at saka yung kapatid niya kay Chis Escudero. Naalala nyo ba? Dati kasama si Chis sa kanila, di ba? Ngayon, ang sabi nila, walang aalis sa grupo. Ang aalis, udas. Di ba? Noong June 3, pumasok si Escudero. Dinatanggal na yung isa sa grupo ni Caldero, ni Cayetano. Mga ilang araw, ang umalis naman si Villanueva. Kaya nakuha nila muli, nila Soto, ang leadership ng Senado. Yan ang kinasasama ng loob niya ni Cayetano kay Cheese. Kumbaga, nung araw sabi nila 13 siya, walang iwanan daw. Nang aalis, hudas. Lahat sila sinasabi, lalo na si Marcoleta. Hudas pa sa hudas kanya. Umalis yung dalawa. Kaya nakuha nila yung Senado ngayon ng leadership. Kaya nung binoto siya ni Senator Ping, ayaw niya talaga. Pinagtulungan siya ng magkapatid na Cayetano. Ano sabi ng babaeng Cayetano? Makinig naman kayo sa amin. Sabi ni Cayetano lalaki, pabayan mo ko magpaliwanag, Mr. President, para marinig baka makaikayat ako sa kasama ko. Sabi niya ba Pero hindi lumusot ang kanilang gusto. Nagbutuan. 12-8. Hindi panalo si Escudero. Kaya siya presiding officer. Masama ang loob ni Cayetano dyan. Kasi nawala sa kanya ang SP ng Senado. Tuloy. Well, namomonitor naman natin ang mga importanteng segments ng impeachment. Mas nahigpit at comprehensive
pinagpalit. Pero as you are the constitutional expert din, no? Parang ang lumilitaw o lumulutang, pareho din daw may puntos, no? Kasi ang ginigiit ni Senator Cayetano, malinaw daw sa konstitusyon, na Senate President daw ang presiding officer sa impeachment. Pero sabi naman ni Senator Pangilinan, hindi naman daw nakasaad sa konstitusyon na Senate President lang ang pwede mag-presiding officer. Yun kung ang presidente ang 'di ba ang sinasakdal yun kailangan Chief Justice, pero silent on that provision ng constitution na pag iba na mababa sa presidente ay kailangan Senate President. Ang parang argumento ho kasi nila Senator Cayetano, parang silipin nyo yung parang deliberation sa minutes bago ho, pero hindi naman nakasaad sa Constitution. Ano palagay nyo ho doon, Senator, Attorney Cayosa? Mas accurate po sa aking paningin Oo. kung magbabasahan natin yung konstitusyon sa ligat batas at yung Oo. settled jurisprudence at interpretation ng mga batas. Mas accurate po yung posisyon ni Senator Pangilinan. Okay. Sapagkat kahit balik-balik na rin yung constitution, wala naman talagang nakalagay dyan na sa ibang Yung final printout na ibig sabihin ng Constitution. Pahiya ka po si Cayetano kay Pangilinan na tumayo si Pangilinan. Ayan inayunan din siya ng law expert na si Attorney Domingo Hegon Cayosa, si Pangilinan. Okay. Sapagkat kahit balik-balik na rin yung constitution, wala naman talagang nakalagay dyan na sa ibang Yung final printout na ibig sabihin ng Constitution. Tapos yung kanilang pag-cite para constitutional deliberation, hindi ho kompleto kasi babasahin yung lahat. Kahit na yung lahat, yung hindi ho naman malinaw na yung intention. Pangalawa, yung out of context yung pagkukot nila. Pangalawa, ang mas mahalaga ho, kung ano yung kahit yan pinag-usapan ng mga framers of the Constitution. Pag titignan mo yung Constitution, ang dapat pinitiyo from the point of view ng taong bayan na approve nito. Tama. Hindi naman nila babasahin, hindi naman required na babasahin kahit mga abogado, yung detalye ng diskursos of deliberations. Pag babasahin mo lang para boto ka ng yes or no sa constitutional plebiscite, yung constitution, wala ako doon. Pero ang palinaw na nasa constitution at hindi sinasabi ng magkapatid na Cayetano, ang linaw-linaw ng kapangyarihan at option ng Senado na gumawa ng sariling rules of impeachment. Malinaw po yan. No debate. Ngayon, so, kaya pang gumawa ng Senado ng rules of impeachment? Oo, ng mga nakaraan, meron na At yung nakaraan ng impeachment, ang rule nila, isa doon, pag hindi presidente, yung Senate President ang maging presiding officer. Next question, pwede bang amyendahan yan? Pwede. Sapagkat moderno yan, malinaw sa Constitution. Senado lang. Senado ang pwede mag-amyenda, hindi na kailangan dalhin pa sa let's say, Supreme Court. Sila rin pwede as an impeachment court or kailangan pa legislative. Kasi ginigiit nila Senator Cayetano, di ba, na kailangan mag-special session at pag-usapan sa legislative function nila ng Senado. Hindi dapat yan, hindi kailangan. Tama yung punto mo. Walang pakialam din ng Supreme Court at hindi nila pwedeng pakialaman. Pagdating sa impeachment, ang Supreme Court, ang final say, ang Senado, wala sa Supreme Court. Ngayon, yan pa na-agyendahan. Na-agyendahan na yan. Kung maalala natin a few months ago, nung nagkagulo sila. Yung June 3. Yung nag-convince sila as a quorum, di ba? O di ba, sinabi nila ito mga rules natin, o di ba? Oo, dumaan sa proseso. Walang nag-object sa kanila. Yung test na ikasusin yun, yung iba nag-walk out pa kung ano pinagkagawa. Hindi, kumasa, linaw naman yung botohan, walang nag-object. So, unanimous ang boto na yun na yun. Pinablis yan, requirement yan sa Constitution, pinablis. So, kumbaga po, dumaan na sa proseso. So, it's too late in the day to say na hindi pwede yan. Ang gusto lang nila, either i-delay yung proseso, o kaya masabotahin yung proseso, o kaya masira ng uncertainty, o kaya umaanggulo sila, ang sakali, pwede
ganun Oo. ho ang nangyayari eh. Ah, Kapag okay. nag-alam ang Supreme Court, Oo. talaga maaasahan si super bago na nagkumita ng Supreme Court ng desisyon. Okay. So, tumitan, very controversial. So, hindi nakakatulong dun sa Oo, pinaling kasambayan at kagustuhan na malaman ng katotohanan. Kaya tumarga yung fitness para sa ganun, makundahan sa lalong madaling panahon. So, ibig sabihin, parang ang basa nyo sa lahat na nangyari kahapon, it's all in the premise na parang i-delay lang ang proceedings kasi para at least, kasi ang lagi niyang pinupunto, tsaka talagang hanggat hindi na-divide yung Senado kahapon, gusto pa rin nilang humirit ng may mga technicalities, di ba? Doon sa provision daw ng Constitution, huwag tayo magsisimula na nasa mali, yung mga gano'n na hindi natin hinala ng tamang presiding officer, yung gano'n na mga argumento, marami ho yung may na-exasperate na nga sa di ba sa mga punto na tumagal ng 1 hour and a half nga yung punto lang na yon bago na pagbotohan ng 12-8. Pero ang basa niyo ho doon, attorney, parang ito ay all part of just delaying at hindi pa kasi di ba ang ano nga lang lahat mapanagot agad-agad, di ba? Opo. So, of course, hindi naman natin sinabi. Ganun na yun. Pero you cannot blame people from thinking ganun. Kasi, right naman silang magkapatid. Sinay pa rin isa galing UP, eskwelahan namin. Yung isa Ateneo, eskwelahan ng Mexico. Pati pa yung eskwelahan, wala namang kinalaman dito mapagpipin pa. Pero, yung misrepresent ka na nasa constitution, wala naman doon. And then, nasa side ka ng isang sentence na out of context at hindi mo rin binabanggit yung ibang katagaan na content malinaw na may kapangyarihan ng Senado gumawa ng sarili rules and procedures. Kasama tutulong so, yan ho. Kasi pati nga po yung Chief Justice pag Presidente, yan yung kinopirang ng ating framers doon sa US Constitution. And magkaiba po yung US sa Pilipinas. Kasi sa US, bakit hindi pwede yung Senate President ang mamamahala kung tignan ng Presidente sa US? Kasi ang presiding officer ng Senado sa US, Vice President kung ito Vice President, talagang gusto mo mawala yung Presidente para ito maging Presidente. Dito sa atin, wala namang ganun. So, there are many gray areas at hindi ang So, marami ko yan na mga pwedeng pag-debatihan, pero sa puntong ito, mabuti naman po na natuldukan. Pero, buti nga with the vote of 12-8. Yeah. So, anyway, pwede ho tayo pumunta sa iba pang issue kasi importante rin kahapon, at least nanindigan si presiding officer, Senator Cheese, kung anong posisyon niya. Tungkol naman ho doon sa threshold for conviction. Diba yung 16 na magic number na kailangan of all the members of the Senate. So 24 dapat yan regardless kung 21 lang ang nakaka-attend ngayon. Ibig sabihin, ang batas daw, sabi niya, yun, unless na lang the Supreme Court will question it at meron mag-raise sa Supreme Court. Pero yung ganong position this early, will this help na maging stable ang proceedings ngayon dito sa trial na kailangan 16? Even with the yung iba, dalawa nakakulong ngayon at isang nagtatago. Tama ko yung sinasabi niya at yung punto niyo na yun ay personal na opinion. Yeah, kaya nga. Senator Unless i-challenge. Oo. Kasi pinikilala naman niya na hindi siya yung final say yan. So, mas mamayani kung anong pagkaigihan ng majority ng impeachment court. Pangalawa, kung talagang meron ng right case at dadali sa Supreme Court ang interpretasyon ng all members of the Senate na nagkataga, Supreme Court yan kasi nga interpretation na lang. So, tama. Threshold, yung threshold. Tamang perspective. Pero sa ating bilang litigator, that was a good tactical move. Na ganito kaaga itong posisyon ko para at least alam nyo, di ba? Di ba parang gano'n, di ba? Oo, at saka, ito ba napansin? Wala na nag-question Wala nga, napansin ko nga. Sa totoo lang, that's not the final stage. Di ba? Oo. At sa totoo lang, lahat speculative. So, at least, nabawasan ng debate kasi kung pinatulan pa yan sa haba na naman eh. Sinignan mga yan at magkatatakbo na naman sa Supreme Court at mag-motion na lang, huwag muna tayong gumanang. Wala mangyayari sa impeachment na yan. So, I think it was a good tactical move, but the
Mhm. Di ba? At saka sa totoo lang ngayon, hindi ka rin pwede pumunta sa Supreme Court kasi lahat theoretical eh. Okay. Sabi natin, lahat ng mga senador, kung pinitulo na walang Oo. kasalanan, eh di unanimous, acquitted. Walang pinag-uusapang hagyan Yeah. ng boto. Eh kung So, nakonvince naman sila na sobra-sobra ebidensya Wala na muna. malinaw Oo. na may katiwalaan dito dapat matanggal, unanimous din ang boto. Eh di, that issue na dapat yan. So, these are all the possibilities. So, Okay. maganda na sinantabi na yan kaagad by the tactical way. Oo. Para ang focus ng Senado dahil may gusto natin lahat. Kung kasi ang katotohanan at may pananagot ba dito at Oo. kapat ba na pananagutan yung tanggalin sa pwesto. Okay, para at least for us, non-lawyers, at saka siguro, kasi marami ho mga lumulutang ng mga legal insights ng iba't ibang mga abogado no, tungkol dito. So tama yung sabi niyo, siguro it's a good tactical move na it's too early to tell. Huwag muna pag-usapan yung conviction na, di ba, yung conviction, huwag muna pag-usapan yung threshold na doon sa 16 kasi matagal pa naman magbobotohan yan. No? In the meantime, simulan muna natin kung ano yung mga ebidensya at pag-usapan isa-isa yung mga articles of impeachment, attorney? Tama po, ang bantayan natin dito, Hmm. hindi na ulit-ulit yung ginawa nilang lakas na nag-dribble na. Okay. Sapagkat ang mandato ng Constitution, pagdating sa mabilisan yan. Mhm. Plus ito ho, malay mo, halimbawa, Mhm. after a few days, kakatuhan talaga lahat yung pinagsususpetyan. Eh di, Yes. lalagot yung marami. Eh kung 15 na lang ang senador, ibig mong sabihin, wala nang impeachment. Hindi yun ang intention ng Constitution. Ang sabi na ng Constitution, Oo. 2/3 of all members. Eh kung 15 na lang katitira, Oo. ang iboto pa yung wala na. Oo. 15 na lang, ibig sabihin wala na. Eh, So, ganun ang pinag-iisipan nila. oo. So in the meantime na habang meron namang quorum at meron namang majority, tuloy-tuloy lang mo sila. Tsaka na lang pag-usapan whatever ang pag-debate dyan sa threshold, di ba, attorney? Ngayon. Mas magandang approach po yan. Kasi Okay. kaya nyo nakakantala itong Oo, at oo. either way, ano ba Oo. ang decision, mas maigi matapos sa laging madaling panahon. Pero ano ho ba ang tingin nyo kahapon? Nag-present na ho yung mga credentials, yung bawat prosecution, tsaka defense. Ano bang, how do you weigh all those, in terms of first day pa naman, it's too early to tell kung sino yung parang nag-shine or whatever, pero ano ang palagay nyo na somehow doon sa, doon sa pagpibigay ng opening statement ng bawat defense at saka prosecution? Pero una, maganda naman na may salita magkabilang panig. Tama lang yan. Tatas, fairness, diba? Walang railroad. Ang ginawa, itindihin mo natin yung opening statement, hindi ebidensya, hindi argument. Oo, tama naman. Kaya na natin, ilagay sila ang pinakamagaling na kaya nila. Both sides, may pag-kaibigan, kakilala tayo na rin, very competent. But that will settle the issue. At tandaan po natin, ang kaso dito po, hindi pagalingan ng abogado. Ang kaso na paghahanap ng katotohanan at ang silbang ng taong bayan at ng ating mga elected senator judges, sapat na ito para tanggalin sa pwesto ng isang patas na opisyal. So yun ang importante. So ang nakakagdal ko dito, o ang ino-observa, hindi lang o prosecutor o abogado o yung defensa, hindi ho, mas mahalaga anong katotohanan at yung ating senado, ating institution, matino ba ito at paano rin ang bayan na kung ito nangyari yung kalokohan na ganyan, eh, ito-tolerate pa natin. Kasi pwede rin na nasanay na tayo sa nakawan eh. Eh, di, malit na bagay na lang yan. Pero kung malalaki, okay na lang pag nakawan sa lahat ng sa gobyerno. Or, kung ating panindigan ba, eh, hindi pwede yan. Mataas na opisyal, mas mataas dapat ang iyong integridad. Nagkulat ka, tanggal ka. Okay. Yan, magtitingan ng senador yan. So, maganda ang ginagawa ninyo. Sinusubaybayan niyo because ang tao ba yung Pilipino na kumbaga nakakasgal dito kasi nasanay na tayo ng katiwalian. Parang okay na lang sa atin. Tapos magko-complain tayo na walang tondo para sa mahihirap. Ginagago tayo ng gobyerno pero pinapatapos naman sa atin sila. Hindi tayo sensitive. Sa ibang bansa nga, ito ba, hindi lang ko ito yung quasi-judicial, quasi-political. Tama yun. Ang nakakalimutan natin, ethical dapat ito. Okay. Basta hindi na umaabot ng impeachment eh. Maapuntahan ka lang, may konting ebidensya lang. Dahil sa dignidad mo, mag-resign ka na eh. Dito sa Pilipinas, hindi mo kanya-kanyang kaso sa lahat.
tayo lahat. posisyon. Oo. At Attorney, siguro, oo. yan pa ito, hindi. Oo. Napakaganda, di po ba? Natututo tayo sa mga batas. Ako, for me yan ang gusto ko. Yung mga discussions about law. Para, kasi, yung iba kasi, dayag siya sa ganyan, dayag siya ganyan. Wala na siyang pinakikinggan. Ang alam niya lang, ay, kahit na mali na sila, ay tama ito. Yung bang sarado ang isip, abnormal ang isip. Hindi. Kailangan bukas ang isip mo sa lahat. Hindi yung, o mo, didilis ka, kung may pilit eh. Di ba ba? Hindi ganon. O kahit ano ka mang, basta dito wala tayong political color kaya wala kayong dapat ikagalit sa akin. Nakikinig tayo pare-pareho sa mga abogado, mga eksperto sa batas. O, mga nagigess sila, nakikinig natin, pinapakilala ko sino sila. Nasa inyo na lang po yan. Po, ito yung kaibigan Jesus Brother Manny Bautista. God bless us all. Bye. Always pray. Mahilig kang panahon, mahilig kang kulit ka.